Hello, hello. Good morning, everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all people of the world. Sa lahat ng tao, sa lahat ng aking mga kaibigan, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, anumang oras dyan sa inyo. Muli, andito ako, nagbabalik sa inyo para sa aking pangalawang video. Kamusta na po kayo? Nawa, maging maayos, ligtas, tayong lahat, sa lahat ng uri ng karamdaman, gabay ng Panginoon sa ating lahat. At bago ko po i-start ang aking video ngayon, hayaan muna natin tayo ay manalangin, lumulog sa Diyos para tayo ay gabayan, patnubayan sa lahat ng ating gagawin sa buong maghapong ito. Sige, ready na po kayo? Sa lahat po ng manonood ng video na ito, nawa ang pagpapalang Diyos ay sumating lahat. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa isang bagong buhay na binigay mo. Salamat po sa iyong proteksyon, pagpapala, higit sa lahat sa buhay na aming tinatamasa ngayon. Patuloy naming hinihingi sa iyo ang gabay at patubay ng Espiritu mong banal. Your guidance, your protection, the Holy Spirit, we need for all our lives. Thank you, Lord Jesus Christ of Nazareth, for all the blessing we have, the life we have. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, thank you po. At bago po ang lahat, hayaan nyo muna na magbahagi ako sa inyo ng mabuting balita or good news. Ang babasahin ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa Ebanghelyo ni Marcos. Ayaw nyo pong magbahagi ako sa inyo ng mabuting balita sapagkat sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang kanyang mga salita, ang kanyang Word of God, ang siyang nagbigay sa akin ng proteksyon or lakas, encouragement na magpatuloy to continue my life even I'm passing many struggles, many problems, pain in my heart. Ito lang po ang nagbigay sa akin ng lakas upang makapagpatuloy. Kaya hayaan nyo ibang bahagi ko sa inyo ng konti. Yan. Babasahin ko po sa inyo ang sulat, ang aklat. Babasahin ko po sa inyo ang mabuting balita mula sa aklat ni Marcos. Mark chapter 6 verse 34 to 44. Sumayin niyo ang Panginoon. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya sa napakaraming bagay. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad at nagsabi, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw.
Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Hindi pa ba kami Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos, tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng mandamandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao at paghati-hatiin niya ang 2 isda at ipamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pirapirasong tinapay at isda, nakaipon sila ng 12 bakol sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. At basahin po natin sa English version. Mark chapter 6 verse 34 to 44. Okay. Ito po ay para naman sa ating mga friend and African, sapagkat ang dami ko pong mga friend sa Africa. Okay, let me read you in English. Chapter 6 verse 34 to 44. Ito, feeding the 5,000. 34. Let me see that. As he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion for them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. When it grew later, this disciple came to him and said, "This is a descended place, and the hour is now very late. Send them away so that they may go into the surrounding country and villages and buy something for themselves to eat." But he answered them, "You give them something to eat." They said to them, Are we to go and buy them 100 denarii
worth of bread and give it to them to eat? And he said to them, How many loaves have you? Go and see. When they had found out, they get all the people to sit down and group on the green grass. So they sat down in groups of thousands, in group of hundreds, and out 50s, taking the 5 loaves and the 2 fish. He looked up to the heaven and blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to sit before the people, and he divided the 2 fish among them all. And all ate and were filled. And they took up 12 baskets full of broken pieces and of the fish. Those who had eaten the loaves numbered 5,000 them. Thank you. This is the good news of salvation. Now, thank you po. At ano po ba ang aral na pwede kong ibahagi sa inyo dito? Nakikita po natin o nalalaman natin na ang kausap dito ng ating Panginoon ay ang kanyang mga alagad. At ang napapakagandang aral na pinakikita dito ay pinaabot sa atin na tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na magbahagi. Sila mismo ang magbahagi. Kasi dito sa crowd na ito ay nakita ng ating Panginoon na ang mga tao, sa napakaraming tao, nakikita niya na sila ay parang mga tupa na walang pastol. At nakita nila ang ating Panginoong Hesus na doon nila makikita ang kapayapaan at katugunan sa kanilang mga pangangailangan, sapagkat narinig na nila na ang Panginoong Hesus ay patuloy na nagpapagaling at nagbibigay ng kalakasan sa mga tao. Alam niyo po ba ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita lamang ang pwede sa ating magbigay ng kaligayahan, kapayapaan sa ating buhay. Mabibigo po tayo sa ating mga inaasahan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Subalit ang Panginoong Hesus, siya lamang, ang kanyang mga salita, ang siya lamang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay. At dito po sa Ebanghelyong ito ay itinuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na magbahagi. Nangangailangan dun sa lugar na yon, dun sa oras na yon, ang mga tao ay nangangailangan ng pagkain. At ilang ang lugar na yon. Kaya nagtanong nga yung kanyang mga alagad na, kami po ba'y bibili may bili ng kanilang makakain upang sila ay makakain? Ano sabi ng Panginoon? Ilan ba ang inyong dalang tinapay at isda? At sumagot ang kanyang mga alagad. Kasi alam ng Panginoon na mayroon ang kanyang mga alagad ng pwede nilang ibahagi sa tao. Kaya hindi na niya inutusan at nagtanong na siya. Diba? Sumagot yung mga alagad na, meron po kami ditong 5 tinapay at 2 isda. O, diba? Kasi alam ng Diyos, alam ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga alagad may hawak na pwedeng ibahagi sa tao. Diba? O. Doon naman yun eh. Maraming mga tao na mayroong mga hawak na pwedeng ibahagi kahit kaunti. Hindi naman kailangan ang marami. Kahit kaunti, pwede tayong magbahagi o magbigay ng tulong. Diba?
Anong ginawa ng mga alagad? Pinakita niya, sinabi nila sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po, mayroon po kami ditong 5 tinapay at 2 isda. Anong ginawa ng ating Panginoon? Kinuha niya yun, tumingala sa langit, nanalangin, humingi ng tulong sa ating Ama, at yun. At ito ay ang Panginoong Hesus bang namahagi, hindi. Ibinigay niya ito sa kanya mga alagad para turuan ang ipakita ng Panginoong Hesus na sige kayo ang mamigay. Diba? Pwede naman talaga tayong magbigay sa ating mga kapatid na lalo na sa oras na ito, sa panahon ito ng pandemic, na marami ang nangangailangan tulong. Tayo. We are the disciple of God to share even a little things to each every one of us. Because some people needs help, even in a small things we can share to each other. Meron nga pa akong isang sinusubaybayan na vlogger, Teacher Maureen. Hingi siya ng tulong sa halagang piso. Mahalaga na po yung piso para matulungan yung mga tao na inabot ng bagyo sa maraming lugar. Alam po natin yan. At sa halagang piso na yun, nakaipon sila ng napakalaking halaga upang ipamahagi sa mga tao. Ganun din po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Tayo ng mga tinawag. We are called by God. Not only for ourselves, but to other people. We can help even in a small way. At I wish we can help. We can do this for our brethren. Magagawa po natin ito sa maliit na bagay, sa munting maibabahagi po natin sa ating mga kapatid. Pwede tayong magkatulong. Thank you at nawa may naibahagi po ako sa inyong kunting aral para sa araw na ito at sa aking video na ito. At next ko po ay itutur ko po kayo sa lugar kung saan po ako dinala ng pagkakataon mula nang ako ay masunog ang aming bahay doon sa lugar ng Block 39, na kung saan po kami napunta kami sa mga relocation center para lamang may matirahan. Kasi alam nyo po, hindi po namin kaya na umupa ng napakamahal na bahay, na kwarto. Kasi sa lugar na aming pinanggalingan, sa Mandaluyong, the place where I may stay in my house hit the big fire last October or November, before Christmas. Last 2019, when my house hit a big fire in Mandaluyong City at Addition Hills, and then we stay in a relocation center, and it's very hard to our life. Sorry. At mahirap, hindi ganun kadali. Siyempre, nasanay ako na yung malaking bahay namin at sobrang namimiss ko yun. Doon ko kasama ang lahat ng aking mga anak.
third floor po yun, nang magkaroon ng malaking sunog sa aming lugar at nadamay ang aming bahay. At isa yun sa malaking struggle, hamon sa buhay na aking naranasan. At napunta kami sa mga evacuation center, nakatatlong lipat kami hanggang sa pinakalas, natira po kami sa basketball court sa kadahilanan ay hindi namin talaga kayang umupa. Nakaupa naman kami, napakaliit na kwarto at hindi kami kaya. At hindi kami kasya sa lugar na yon. At salamat sa Panginoon sa aking prayer, sa kanyang word of God, na naging lakas ko at naging panlaban ko sa dumating sa aking napakalaking problema. Itutur ko po kayo dito sa village kung saan kami napadpad ng kapalaran. Antay po. Thank you. Antayin niyo po at itutur ko kayo dito sa Binangunan, sa Sunshine Village.